Napakarami ngayon mga idol sa ating mga kababayan at kapwa pa natin Pilipino mga idol ang tahasang minumura at sinasabihang bangag at adik ang ating presidente na si BBM. At kahit nga mga idol ordinary yung Pilipino nga ay walang takot kung murahin at pagsabihan ng mga ganitong klaseng salita ang ating presidente. Subalit paano nga ba mga idol nagkaroon ng lakas ng loob ang mga ordinaryong taong Pilipino na magsalita ng ganitong klaseng masasama sa isang presidente? At napakarami ngayon mga idol na kahit kabataan ay kayang murahin lamang mga idol ang ating Pangulo. At ngayon nga mga idol ay ating mapapakinggan ang isa sa mga kabataan mga idol na malakas ang loob na tawaging bangag ang ating presidente. Mana yan sa boss niya? Kung ang boss mo adik, matik na yan, pati tauhan adik na rin yan. Kaming mga Duterte, hindi kami bayaran. Loyal kami. Handa kaming magpa-drug test dito mismo. Kasama ang aming Baby Sara Duterte at ang aming Ferdinand. Pero yung si Marcos, takot yan. Takot yan magpa-drug test kasi kahit hindi mo yan ipa-drug test, halata naman. Tignan mo naman kung paano magsalita pag in-interview. Grabe na yan. Grabe na itong Pangulo natin. Grabe na. Isa lamang yan mga idol sa mga kabataan na kayang bastusin ang ating presidente. At hindi lamang sila mga idol at marami pang ibang mga DDS vlogger ang handang murahin at lipastanganin ang pangalan ng ating Pangulo. Subalit paano nga ba mga idol at saan nagsimula ang ganitong klaseng mga pananalita na kung saan nga mga idol ay walang takot na sinasabi ngayon ng kahit isang ordinaryong mamamayan? At ang lahat ng ito mga idol ay ating malalaman at ating ibabahagi dito lamang sa ating munting channel, Opinion Mo TV. Bakit nga ba mga idol nagkalkas ng loob ang mga tao ngayon na tahasang pagsabihan ng masasama ang ating presidente at walang takot kung magsalita at sabihan na adik, bangag at palaging nakangiwi ang ating presidente? Ito ay dahil nga mga idol sa mga DDS vlogger na nagkalat at naglipa na saan man sulok ng mundo, na kung saan nga mga idol ay nagbabalita ng mga fake news at mga maling impormasyon sa social media. At isa nga mga idol sa mga nagpapakalat dito ay walang iba nga mga idol kundi si Maharlika, na kung saan nga mga idol ay numero unong kritiko ng ating administrasyon. At kung papanoorin nyo mga idol ang mga video ni Maharlika ay mapapakinggan ninyo at mapapanood na walang takot siyang magsalita tungkol sa ating presidente na si BBM. Kaya naman hindi na nakapagtataka mga idol na siya ay tularan ng kapwa niya mga DDS na kung saan ay sumusuporta sa mga Duterte. At ganito nga mga idol ang mga gawain ng mga DDS vlogger at ang mga sumusuporta sa mga Duterte na nagpapakalat nga mga idol ng mga ganitong klaseng larawan. At maging ang mga gawa-gawang video na katulad nito nga mga idol na di umano nga mga idol si BBM ay sumisinghot ng pulburon, at ito nga mga idol ay kanilang ipinakalat sa social media. Subalit nang ito nga mga idol ay pinaimbestigahan na, ay ang lahat ng ito mga idol ay itinatanggi na ng kampo ng mga DDS, lalong lalo na nga mga idol si Harry Roque. At ganoon din nga mga idol si Maharlika na numero unong nagpakalat ng bidyong ito. Sahin nyo kung anong nakasaad sa affidavit ni sabi dito. Ang sabi niya, I quote, "Kung kaya naman, base sa aking mga nabanggit, ako ay naniniwalang si Atty. Roque ang orihinal na pinagmula ng pulburon video." Ibig sabihin, ang dapat rineport nila, yun ay paniniwala lamang ni Pebbles. In a separate statement, Roque said the affidavit and testimony of vlogger Pebbles Cunanan are full of falsehoods and hearsay, which is why he believes the affidavit does not mean anything. Sinabi din mga idol na mga tumitistigo katulad na lamang ni Pebbles Cunanan na isang vlogger ay sinabi niya na nga mga idol na ang dahilan kung bakit gusto magpakalat ng mga fake news ang mga DDS katulad na lamang mga idol ni Maharlika at ni Harry Roque, ito ay upang pabagsakin di umano ang Marcos administration. Para pabagsakin po si PBBM. And how do you come to that conclusion para pabagsakin ng ating presidente?
Kasi galit na po sila eh. Kaya naman dahil dito mga idol ay lumabas din ang totoo na ang lumabas na video nga mga idol ay isang peke at hindi si BBM. Yung raw version po kasi kapag tiningnan nyo, hindi nyo siya masasabi na kahit na hindi po siya talaga, hindi nyo rin po talaga masasabi na si PBBM. So, in-enhance po nila yung video para mas maging maliwanag. Maski po yung raw video, hindi po ako naniniwala na si PBBM yan. Kaya naman paano masasabi ngayon ni Harry Roque na nagsisinungaling itong si witness na si Cunanan? Sa pagiging napakatinding kritiko ni Marcos, ngayon halik siya kay Marcos, di ba? Bakit? At dahil nga mga idol sa pagsabi ng totoo ni Cunanan, ay dito nga mga idol ay biniltahan siya ni Harry Roque at di umano nga mga idol ito ay tinatakot ng mga Quadcom kaya nagsabi lang ng ganito si Cunanan. Subalit ang lahat ng ito mga idol ay pinanungalingan ni Cunanan at ang lahat ng sinabi niya di umano nga mga idol sa Quadcom ay hindi scripted at pawang katotohanan lamang ang lahat. Hindi po scripted yung TRICOM. Ako po yung kumontak sa kanila kung paano ako lalabas para magsalita. Wala pong gumigipit sa akin. Okay po yung buhay ko. Walang gumigipit sa akin kasi kung may gumigipit sa akin, hindi ako lalabas ng bahay. Ang lahat ng kaguluhan ngayon mga idol sa pagitan ng mga ordinaryong Pilipino sa pagsabi ng mga masasama laban sa ating presidente na si BBM ay isang tao lamang mga idol ang nagpasimuno at nagpasimula. At dahil nga mga idol sa taong ito ang lahat ng mga DDS supporters ni Duterte ay pawang malakas ang loob dahil nga mga idol sa kanya. At ang ating tinutukoy nga mga idol ay walang iba kundi ang dating Pangulo na si Duterte. Narito nga mga idol ang ilan sa mga video na kung saan nga mga idol ay lantaran niyang sinisigaw na bangag at adik ang ating presidente na si BBM. Panoorin niyo mga idol at kayo na ang humusga. May drug addict tayo na presidente. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Ang lahat ng ito mga idol ay naganap at nangyari dahil lamang hindi nagustuhan ng Duterte ang ginagawa ngayon na paghuli kay Kibuloy at ang pagsara sa mga pogo at lahat pa nga mga idol ng mga ginawa noon ng mga Duterte na hindi maganda para sa ating bansang Pilipinas ay inaharang ngayon ni BBM at ito ang dahilan nga mga idol marahil kung bakit galit na galit si Duterte at pinagsasabihan ngayon ng kung ano-ano na labis namang pinaniniwalaan mga idol ng mga DDS supporters na talagang adik sa pagsuporta sa kanilang iniidolo na si Duterte. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Subalit ang labis na nakapagtataka mga idol ay matapos na siraan at wasakin ang pangalan ni BBM ni Duterte ay ang lahat ng ito mga idol ay sinabing hindi niya daw ito sinabi at ang lahat ng ito mga idol ay hindi totoo. Ito ay ayon mismo nga mga idol sa bibig ng dating Pangulo. Si Presidente, wala akong sinabi na gano'n. Mama, you have to, even if you kill me 1,000 times, wala akong sinabi na. Taking is drug. Pero kung sabihin mo, addict, wala akong sinabi na gano'n. Patayin ako ni Marcos niyan. Hawa ka naman sa akin. Matanda na ako. Kung paulit-ulit nga mga idol na sinasabi ng ganito ng dating Pangulo, ay paniniwalaan nyo pa rin ba ang mga sinasabi nito? Kung lahat ng mga sinasabi niya mga idol ay kalaunan ay kanyang itatanggi, ay maniniwala ka pa rin ba? Dahil nga mga idol sa pagkakataong ito ay sinabi niyang muli ang mga katagang adik at bangag ang ating presidente. Meron isang presidente na talagang bangag. Maybe constant use of heroin, abot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan,
Hindi na siya gumagalaw. Kaya naman sa lahat ng ginawa mga idol laban kay Pangulong Bongbong Marcos ni Duterte ay ang lahat ng ito mga idol ay hindi mo na masisisi si Bongbong Marcos o si BBM kung ito ay pumayag na rin na kunin si Duterte ng ICC dahil nga mga idol sa mga sakit na binitawan niyang mga salita at ganoon din ang mga alipuros nito ay sino pa ba ang matutuwa? I'm sure you know the subject matter of our little meeting today, this evening. The plane carrying former President Rodrigo Roa Duterte took off at 11:03 p.m. this evening and exited Philippine airspace. The plane is en route to The Hague in the Netherlands, allowing the former president to face charges of crimes against humanity in relation to his bloody war on drugs. Dito natin napatunayan mga idol na lahat ng mga aligasyon laban kay BBM ay walang katotohanan at kung mayroon man mga idol na katotohanan ito ay dapat noon pa niya pinahuli si BBM. Kung ikaw ang tatanungin mga idol, naniniwala pa rin ba kayo mga idol kay Duterte sa lahat ng mga sinabi niya na bangag at adik ang ating presidente? Ano ang masasabi ninyo mga idol na nasa ICC na ngayon si Duterte? Ito na nga ba mga idol ang kapalit sa lahat ng kanyang mga masasamang ginawa laban sa ating Pangulo at sa ating bansang Pilipinas? Ano ang reaksyon ninyo patungkol dito? Ibahagi mo naman mga idol ang iyong reaksyon at opinyon sa ating comment section.